Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang final chapter ng Rurouni Kenshin, The Beginning, kung saan ang pinakamalupit at walang awang batusay ay umibig at nangako na hindi na muling papatay matapos makamit ang panahon ng kapayapaan. Enjoy watching! Nagsimula ang pelikula sa isang eksena noong 1864 kung saan nagsimulang pahintulutan ng Estado ng Japan ang mga dayuhang mangangalakal na magsagawa ng mga transaksyon sa pagbili at pagbebenta sa kanilang bansa. Noong panahong iyon, ang pamahalaan ay pinamumunuan ng isang grupo ng mga partido na nasa ilalim ng pamumuno ng Shogun Samurai Group. Gayunpaman, may ilang mga grupong gustong maghimagsik laban sa grupo ng Shogun at ibalik ang gobyerno sa dating imperial na pamumuno. Ang mga partido na may ambisyon na ibagsak ang grupong Shogunate ay yaong mula sa Satsuma, Aizu, Tosa, at Shozu Prefecture. Lumipat ang eksena sa tirahan ng pamilyang Tsushima sa Kyoto, kung saan nilalayo nilang patayin ang isang binata na miyembro ng mga rebelde na pinangalanang Kenshin. Matapos magsagawa ng mahabang interogasyon at paulit-ulit na pagpapahirap kay Kenshin, isa sa kanila ang lumapit sa kanya para takutin siya. Sa sandaling iyon ay ginamit niya ang pagkakataong kagatin ang isa sa mga tainga ng samurai at nagsimulang makipaglaban. Tapos kinuha niya ang isang espada gamit ang kanyang bibig at ginamit ang espada upang patayin ang lahat ng samurai sa bahay. Kahit na mag-isa lang siyang lumalaban, maaari siyang magkaroon ng napakabilis na paggalaw at kayang patayin ang mga miyembro ng samurai isa-isa sa kwarto. Hindi nagtagal, isang samurai commander na nagngangalang Hajime Saito at isang samurai police force ang dumating sa tirahan ni Tsushima at nakita ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Tsushima na namatay sa trahedya. Naniniwala sila na ang massacre na ito ay may kaugnayan sa katayuan ng pamilya Tsushima, na isang tapat na taga-suporta ng grupong Shogun. Nang gabing iyon, muling pinatay ni Kenshin ang ilang samurai na mga miyembro ng mga angkan na sumusuporta sa partido ng Shogun. Sa loob ng ilang segundo, madali na niyang napabagsak ang mga samurai isa-isa. Naiwan lamang ang isang batang samurai na nakiusap kay Kenshin na hayaan siyang mabuhay. Nakiusap ang binata kay Kenshin na pakawalan siya dahil may mahal at gusto pa siyang protektahan, ngunit hindi man sumuko ang binata, walang awa si Kenshin at umatake siya ng ilang beses, pagkatapos ay sinubukan niyang bumangon sa huling pagkakataon at nasugatan sa mukha si Kenshin. Kinabukasan, bumalik si Kenshin sa isang inn na tinatawag na Kohagiya Inn kasama ang mga rebelde mula sa Chozu. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kenshin ang pinuno ng pangkat ng Chozu, na nagngangalang Katsure Kagoro, para mag-ulat tungkol sa massacre sa pamilyang Tsushima noong nakaraang gabi. Nang marinig ito, hiniling ni Katsure kay Kenshin na laging mag-ingat at alerto sa presensya ng Shinsengumi Police o ang Mibu Wolves. Gayunpaman, nag-aalala si Katsura na kung kumilos ng padalos-dalos si Kenshin, maaring isa sa mga grupong ito ang makakahuli sa kanya at maari siyang mapatay ng mga pinuno nito. Ito ay dahil ang Shinsengumi Police at ang mga tropa ng Mibu Wolves ay ang pinakamahusay na mga tropang pag-aari ng partido ng Shogun. Ang eksena ay bumalik ng isang taon sa nakaraan, kung saan nagtipon sila Kenshin at ang mga kabataang gustong magrebelde laban sa grupong Shogun sa Amida Iki Shrine para maging miyembro ng Chozu Group. Noong panahong iyon, ang grupong Chozu ay mayroon mga armas at nag-recruit ng pinakamahusay na mga piling samurai upang maging bahagi ng kanilang hukbo. Si Kenshin, nakakasali lang noong araw na iyon, ay hinamon ng isang miyembro ng Chozu na lumaban sa one-on-one battle. Noong una, tumanggi si Kenshin na lumaban dahil ayaw niyang lumaban sa sarili niyang mga kakampi, ngunit pagkatapos ay hiniling ng pinuno ng grupo ng Chozu, na si Shinsaku, na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Pagkabigay ni Shinsaku kay Kenshin ng isang espada, madali niyang nahubaran ang samurai sa pamamagitan ng pag-slash nito ng mabilis sa kanyang espada at napahiya ito sa harap ng lahat.
Tila namangha si Shinsaku sa mga kakayahan at mabilis na galaw ni Kenshin na mayroon si Kenshin. Pagkatapos, si Shinsaku, na curious, ay nagtanong sa pangalan ng teknik na ginamit ni Kenshin, at sinagot niya na ang teknik ay tinawag na Hiten Mitsurugi Ryo, si Katsura, na pinuno pa rin ng dibisyon noong panahong iyon, ay nagkaroon ng interes sa kanyang mga kakayahan matapos makita ang mga galaw na ginamit niya. Simula noon si Kenshin ay nakilalang isang miyembro ng Chozo Group at isa sa mga pinakamaasahang miyembro. Kahit si Katsura ay madalas siyang inaatasan na gumawa ng mga assassinations at siya ay naging isang assassin. Gayunpaman, napagtanto niya na si Kenshin ay malinis pa rin ang puso kahit nakapatay na siya ng maraming tao. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan si Kenshin ay nagpunta sa Nagura Bar upang libangin ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Noong gabing iyon, naaalala pa rin niya ang batang samurai na pinatay niya noong isang araw na parang nag-iwan ng malalim na impresyon ang binata kumpara sa kanyang iba pang napatay. Hindi nagtagal, isang magandang dalaga ang dumating sa lugar at umupo sa kaparehong mesa ni Kenshin. Dalawang medyo lasing na lalaki ang naakit sa kagandahan ng dalaga at sinimulan siyang asarin sa harap niya. Dahil sa inis sa kanilang presensya, itinulak niya sila at binalaan na umalis sa bar. Pero sa halip na umalis sa lugar, hinintay ng dalawang lalaki si Kenshin sa labas ng bar at binalak siyang patayin. Si Kenshin, na napansin ang presensya ng mga lalaki, ay nagbabala sa kanila na umalis para sa kanilang buhay, ngunit hindi nila pinansin ang babala. Nang sasalakayin na nila si Kenshin, biglang may nakamaskara na samurai ang umatake sa kanila at sila ay napatay. Pagkatapos ay dumiretso itong sumugod kay Kenshin. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Kenshin ang atake at nag-counterattack siya hanggang sa mapatay niya ang misteryosong samurai. Ang insidente ng pagpatay ay aksidenteng nasaksihan ng isang magandang babae na kanyang tinulungan, at hinimatay ang dalaga suot ang isang kimono na puno ng dugo. Napilitan si Kenshin na ihatid ang dalaga sa Kohagiain para ang babae ay maaring magamot at makapagpahinga ng sapat. Kinaumagahan, nang tingnan ni Kenshin ang kanyang silid, nalaman niyang nagising na ang dalaga at tumulong sa ilang gawaing bahay sa inn, tapos siya ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Tomo Yukishiro at balak magtrabaho sa inn. Noong una, tumutol siya sa kanya presensya at hiniling sa kanya na bumalik sa bahay dahil natatakot siyang magdudulot siya ng gulo doon. Ngunit sa wakas, hinayaan ni Kenshin si Tomo na manatili pagkatapos niyang sabihin na wala na siyang pamilya o tahanan na babalikan. Bago siya iwan upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, tinanong ni Tomo si Kenshin kung papatayin ba niya siya kung sakaling babalakin niya siyang saksakin ng espada. Nang marinig iyon ay hindi pa rin nakasagot si Kenshin dahil ang iniisip lang niya ang mga paraan upang patayin ang mga tao sa lahat ng oras. Sa gabi, nakatanggap si Katsura ng balita tungkol sa pag-atake na naranasan ni Kenshin sa paligid ng bar at pinaghihinalaang may traidor sa kanilang grupo. Sa parehong gabi, bumalik si Kenshin upang tuparin ang kanyang mga tungkulin na patayin ang lahat ng miyembro ng shogun na nagdaraos ng pagpupulong sa isang lugar. Samantala, lihim na isinusulat ni Tomo ang kanyang nararamdaman sa isang diary tuwing gabi. Noong hating gabi nang naghuhugas si Kenshin para linisin ang dugo sa kanyang mga kamay, dahan-daang lumapit sa kanya si Tomo at binigyan siya ng maliit na tuwalya. Nasasanay na siya kay Kenshin na pumapatay sa lahat ng oras nang hindi man lamang nagtatanong kung sino ang kanyang pinatay. Sa mga sumunod na araw, si Tomo ay aktibong tumutulong na tapusin ang trabaho sa bahay at mas binibigyang pansin si Kenshin. Ang resulta, ang mga tao sa bahay ay nagsimulang mag-isip sa kanila bilang mag-asawa dahil sa kanilang pagiging malapit. Pero medyo kakaiba ang nararamdaman ni Katsura sa kanyang kinikilos dahil hindi man lang nakikitang ngumingiti si Tomo. Si Katsura, na naghinala, ay nagsimulang mag-imbestiga kay Tomo upang malaman kung siya ay isang espiya ng kaaway. Ngunit nawala ang mga hinala dahil wala silang nakitang ebidensya tungkol sa kanya. Noong araw na iyon,
isang sword craftsman ang nagbigay ng isang pinakamagandang espada niya na espesyal na ginawa niya para kay Kenshin. Sa gabi, nilapitan ni Kenshin si Tomo sa kanyang silid at hiniling na huwag siyang pigilan sa paggawa ng kanyang mga layunin. Kinabukasan, dinala ni Tomo si Kenshin sa isang festival sa downtown at nanood ng larong pambata. Sa pagkakataong iyon, tinanong niya ito kung ipagpapatuloy niya ang pag-aalay ng buhay ng maraming tao upang maabot ang kanyang layunin. Sumagot si Kenshin na gagawin niya ang lahat para makamit ang bago, at mas mapayapang panahon sa bansa. Sa kabilang banda, ang Shinsengumi Police Commander na nagngangalang Kondo ay nagawang arestuhin ang isang miyembro ng Choso Rebel Group na nagngangalang Furutaka. Batay sa impormasyon mula kay Furutaka, ay nalaman nilang susunugan ng grupong Choso ang palasyo at dadalhin ang emperador sa teritoryo ng Choso. Nang malaman ito, inutusan ng commander ng Kondo ang kanyang mga tropa na hulihin ang lahat ng miyembro ng mga Choso Rebel Group, patay man o buhay. Sa panahong iyon, si Kenshin, na iniisip ang mga sinabi sa kanya ni Tomo, ay biglang nagulat sa pagdating ng isang miyembro ng Choso na nagngangalang Ilizaka, na nagpaalam sa kanya tungkol sa mga hukbong Shinsengumi na malapit nang sumalakay sa base ng Ikdae kung saan ang nagtitipon ang mga rebelde. Nang marinig ito, tumakbo si Kenshin sa punong tanggapan ni Ikdae upang tulungan ang rebeldeng Choso laban sa mga tropang Shinsengumi. Sa kabilang banda, ang mga tropang Shinsengumi ay nagsidatingan na sa punong tanggapan ng Ikdae at inatake ang lahat ng miyembro ng rebelde. Ang malaking labanan sa pagitan ng mga rebeldeng grupo laban sa mga support group ng Shogun ay mga malulupit, na naging sanhi ng pagbagsak ng maraming biktima. Pati ang mga rebeldeng miyembro na nagtangkang tumakas sa lugar na iyon ay nahuli ng isang samurai na nagngangalang Soji Okita, kapitan ng 1st Division Shinsengumi. Nang papatayin na ni Soji ang isang miyembro, si Kenshin, na karerating lang sa pinangyarihan, ay tumigil at inatake siya. Ang nakamamatay na tunggalian sa pagitan nila ay napakabagsik at tensyonado. Sa kalagitnaan ng laban, dumating si Saito kasama ang kanyang mga tropa at naghahanda na salakayin si Kenshin sabay-sabay, ngunit nang magsisimula na ang laban, dumating ang isa pang miyembro ng grupo ni Choso at sinabihan si Kenshin na umalis sa lugar na iyon. Noong gabing iyon, isang malawakang labanan sa pagitan ng grupong Choso at mga puwersa ng Shogun ang naganap, na nagresulta sa pagkasunog ng karamihan sa lungsod ng Kinmon. Mula noong insidente sa Ikdae, parami ang mga tropang Shinsengumi na gumagala sa sentro ng lungsod at napilitan ang mga rebeldeng grupo upang tumakas at magtago. Dahil sa insidenteng ito, higit na naging mapagbantay ang karamihan sa mga miyembro ng rebelde, kasama si Kenshin at ang iba pang grupo ng Choso. Kahit noong gabing iyon, nang kukumutan na ni Tomo si Kenshin, na hindi sinasadyang nakatulog, ay nagulat, at biglang nagising at muntik na niyang mapatay si Tomo. Nang mapagtanto niyang ang katabi niya ay si Tomo, humingi ito ng tawad sa kanya. Sinagot niya ang tanong ni Tomo kanina na hinding-hindi niya ito papatayin kahit na bumunot siya ng espada sa harap niya. Hindi nagtagal, dumating si Saito at ang mga tropang Shinsengumi sa inn at nilayo na hulihin ang mga natitirang rebelde. Pagkatapos ay kinuha ni Kenshin si Tomo mula sa lugar na iyon at tumakbo palayo sa pagtutugis ng mga tropang Shinsengumi. Kinaumagahan, nakilala ni Kenshin si Katsura, na nagtatago sa isang tindahan. Hiniling niya kay Kenshin na magtago sa isang liblib na lugar hanggang sa maging mas kalmado ang sitwasyon. Tapos hiniling ni Tomo na tumira kay Kenshin at magpanggap na asawa ni Kenshin habang nagtatago sa ibang lugar. Pagkatapos umalis siya, taos-pusong inanyayahan ni Kenshin si Tomo na tumira sa kanya at hiniling na maging katuwang niya sa buhay. Pagkatapos maglakad ng medyo malayo sa urban area, inimbitahan ni Kenshin si Tomo na tumira ng magkasama sa isang maliit na bahay sa labas ng Kyoto. Araw-araw, nagtatrabaho si Kenshin bilang isang magsasaka habang tinutulungan siya ni Tomo na tapusin ang iba pang mga trabaho, tulad ng pagluluto at paghahanap ng pagkain.
Unti-unting lumalapit ang kanilang relasyon, na parang magkasintahan na namumuhay ng payapa. Isang araw, ibinunyag ni Kenshin na habang nakatira kasama si Tomo, ay nakaramdam siya ng kaligayahan sa tulad niya na hindi pa niya naramdaman mula noon. Makalipas ang ilang araw, nilapitan ni Ilizaka ang dalawa at binigyan ng pera para ipagpatuloy nila ang pamumuhay. Pagkatapos magbigay ng mga gamit kay Kenshin, pumunta si Ilizaka sa isang lugar, at sa mga oras na iyon, isang Chozu member na nagngangalang Kagay ang palihim na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Lumalabas na sa lahat ng oras na iyon, si Ilizaka ay ang traidor sa grupong Chozu at nakikipagsabuatan sa grupong Yaminobu, na mga tapat na taga-suporta ng partidong Shogun. Pagkatapos ay nagbigay siya ng impormasyon tungkol kay Kenshin sa pinuno ng Yaminobu, na si Tatsumi, si Katagay, na nalaman na si Ilizaka ay isang traidor, ay binalak na magsumbong kay Katsura, ngunit nahuli siya ng isa sa mga miyembro ng Yaminobu at pinatay siya, matapos malaman ni Ilizaka ang palihim na pagsunod ni Katagay sa kanya hanggang sa base, na bahala siya na baka alam na ng ibang miyembro ng Chozo ang tungkol sa kanilang grupo. Maya-maya pa ay inutusan ni Tatsumi ang kanyang pinakabatang miyembro, si Enishi, upang pumunta sa lugar ni Kenshin at upang makipagkita kay Tomo. Kinaumagahan, dumating si Enishi sa lugar ni Kenshin at nakita si Tomo, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang tulungan si Tomo na makaganti kay Kenshin. Kasabay nito ay nakita ni Kenshin na kagagaling lang sa palengke si Enishi na kalalabas lang ng kanyang bahay. Sinundan ni Tomo, na nagsabi sa kanya na si Enishi ay kanyang nakababatang kapatid. Nang hapong iyon, sa wakas ay sinabi ni Tomo kay Kenshin ang lahat tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Namatay ang kanyang ina nang ipanganak si Enishi, kaya ang kanyang ama, isang mababang ranggo na samurai, ay kailangang palakihin silang dalawa ng mag-isa, dahil si Enishi ay hindi nakatanggap ng pagmamahal mula sa isang ina, madalas siyang gumawa ng mga maling desisyon. At si Tomo naman, siya ay nakatuon sa minamahal na kaibigan noong bata pa, na naging isang samurai, ngunit namatay ito ilang araw bago pa sila ikasal. Nang makita ang lungkot sa mukha ni Tomo, niyakap siya ni Kenshin at sinubukang pekalmahin. Siya ay nangangako na pagdating ng bagong panahon, hindi na siya papatay ng sinuman at sisikapin niyang pasayahin siya para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kinaumagahan, isinulat ni Tomo ang kanyang nararamdaman sa huling pahina ng diary niya at kumuha ng espada bago niya tuluyang pinuntahan ang kanyang kapatid sa punong tanggapan ng Yaminobu. Ginagamit pala siya ng grupo ni Yaminobu para mapalapit kay Kenshin at matuklasan ang kanyang mga kahinaan para madali siyang mapatay. Nang dumating si Tomo sa punong tanggapan ni Yaminobu upang magbahagi ng impormasyon tungkol kay Kenshin, nagulat siya na si Tatsumi lang ang nakita niyang naroon. Lumalabas na ipinadala niya ang kanyang mga tropa sa kinaroroonan ni Kenshin at upang patayin siya nang hindi niya nalalaman. Naghinala si Tatsumi na si Tomo ay nagbibigay ng maling impormasyon tungkol kay Kenshin dahil siya ay nahulog at napaibig na sa kanya. Sa kabilang banda, si Kenshin, nakakagising lang mula sa kanyang pagtulog, ay nalaman na si Tomo ay umalis ng bahay at nilayon niya na hanapin siya sa kagubatan. Hindi nagtagal, dumating si Ilizaka at sinabi sa kanya na si Tomo ay talagang isang espiya na ipinadala ng kaaway upang tiktikan siya. At sinabi pa nito kay Kenshin na basahin ang diary ni Tomo para patunayan na totoo ang mga sinasabi niya tungkol sa pagiging espiya niya. Pagkatapos sa pagbabasa ng kanyang diary, sa wakas ay nalaman ni Kenshin na ang batang samurai na minsan ay nagbigay ng peklat sa kanyang mukha ay ang mapapangasawa sana ni Tomo na si Kiyosato. Pagkatapos malaman ito, lubha siyang nalungkot dahil sa ang babaeng minahal niya ng sobra ay lumapit lamang pala sa kanya para lamang makapaghiganti sa pagkamatay ng fiancé niya. Kasabay nito, sa wakas si Tomo ay napagtanto na ginagamit lamang siya ng grupo ni Yaminobu para patayin si Kenshin. Bilang ganti, si Tomo, na nakaramdam ng galit,
Inatake si Tatsumi gamit ang isang maliit na espada. Ngunit madali niyang naharangan ang mga pag-atake nito at naitumba siya sa pamamagitan ng isang pag-atake lamang. Sa kalagitnaan ng paglalakbay ni Kenshin sa isang templo, bigla siyang inatake ng isang miyembro ng grupo ni Yaminobu na nagngangalang Nakaho na may ilang mga palaso at mga bitag na kanilang inihanda. Nang inakala ni Nakaho na si Kenshin ay malubhang nasugatan, siya ay naglakas loob na direktang lumapit kay Kenshin upang patayin ito. Ngunit mabilis na ginamit ni Kenshin ang pagkakataon upang laslasan ang kanyang kamay at mawalan ng maraming dugo si Nakaho. Habang nakapikit, si Nakaho ay pumunta sa isang kuweba para pasabugin ang sarili kasama si Kenshin. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Kenshin sa pagsabog, bagaman siya ay malubhang nasugatan, habang si Nakaho ay namatay naman sa pagsabog. Nang makarinig ng pagsabog galing sa kuweba, napagtanto ni Tatsumi na natalo si Nakaho sa pakikipaglaban kay Kenshin. Kaya inutusan niya ang dalawa pang miyembro ng Yaminobu na patayin si Kenshin, na malubhang nasugatan. Dalawa sa mga miyembro ng Yaminobu na nagngangalang Suita at Malyoy ay inatake si Kenshin gamit ang espada. Lumaban sila mula sa lahat ng direksyon. Ngunit kahit na lumalaban siya sa dalawang tao ng magkasabay, ay muli niyang nagawang patayin ang mga ito at pinilit na pasabugin ang kanilang mga sarili. Bilang resulta ng pagsabog, si Kenshin ay labis na napinsala ang kanyang paningin at labis siyang nasugatan kaya kinailangan niyang gamitin ang kanyang kaluban ng espada upang gawing tungkod sa paglalakad. Matapos matuklasan ni Tatsumi na ang kanyang hukbo ay natalo, nilabanan niya si Kenshin. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada at naghanda para patayin si Kenshin. Pero si Kenshin ay patuloy pa rin na lumaban at sinubukang salakayin si Tatsumi kahit na labis siyang nasusugatan mula sa mga pag-atake ni Tatsumi. Kasabay nito, sinubukan ni Tomo, na dating pinahirapan ni Tatsumi, na makuhang tumayo at tulungan si Kenshin. Sa huli, nang gagawin na ni Tatsumi ang huling pag-atake kay Kenshin, sadyang hinayaan niyang tumama ang atake sa balikat niya para malaman kung nasaan si Tatsumi. At nang sandaling mag-counterattack si Kenshin kay Tatsumi ay aksidenteng nalaslas ang katawan ni Tomo, na sinusubukang pigilan ang pag-atake ni Tatsumi. Bilang resulta, namatay si Tatsumi mula sa pag-atake ni Tomo, at namatay din si Tomo mula sa espada ni Kenshin. Nang makabawi ang paningin ni Kenshin, nakita niyang nakahiga si Tomo sa harap niya na may matinding sugat mula sa espada. Bago siya nalagutan ng hininga, tumingin sa kanya si Tomo at humingi ng tawad sa kanya habang binibigyan siya ng sugat sa mukha bilang pag-alala. Pagkatapos ay kinailangang tanggapin ni Kenshin na ang babaeng mahal niya ay kailangang mamatay sa kanyang mga bisig. Ilang araw matapos mamatay si Tomo, pumunta si Katsura sa kanyang bahay upang sabihin sa kanila na ang tunay na espiya sa kanilang grupo ay si Ilizaka at sa oras na iyon, nagpadala siya ng isang killer upang tugisin si Ilizaka. Pagkarinig nito, sinabi ni Kenshin na siya ay patuloy na lalaban hanggang sa makamit ang kanilang mga layunin at isang bagong panahon ang lumitaw sa kanilang lupain. Sinabi niya na hindi na niya muling gagamitin ang kanyang espada kapag naabot na nila ang layuning iyon. Pagkaalis ni Katsura, bumalik si Kenshin sa pagbabasa ng diary ni Tomo at nalaman ang totoong nararamdaman niya. Sa oras na iyon ay natuklasan na kahit noong una pa ay gusto na siyang patayin ni Tomo, ngunit nagbago ang kanyang damdamin sa paglipas ng panahon, at nagsimula siyang mahalin. Iniisip ni Tomo na ang pakiramdam ng pag-ibig ay karma mula sa intensyon ng paghihiganti na gusto niyang gawin para sa pagkamatay ng kanyang mapapangasawa. Matapos basahin ang buong diary, si Kenshin ay umalis at sinunog ang bahay at ang kanyang walang buhay na katawan. 4 na taon pagkatapos ng insidenteng iyon, si Kenshin ay nakipaglaban kasama ang mga imperialistang tropa laban sa mga tropa ng Shogunate sa lugar ng Fushimi, Kyoto. Sa kanyang bilis ng paggalaw at kakayahan sa pakikipaglaban, mabilis niyang napatay ang buong tropa ng kaaway. Pagkatapos ng isang mahabang labanan, sa wakas ay nanalo ang mga tropang imperial,
at nagsimula ang isang bagong panahon para sa Japan. Pagkatapos idineklara ang tagumpay ng hukbo, hiniling ni Saito kay Kenshin na makipaglaban sa kanya sa huling pagkakataon dahil hindi pa natapos ang kanilang nakaraang labanan. Gayunpaman, mas pinili ni Kenshin na iwanan ang kanyang espada at tuparin ang kanyang pangako kay Tomo at hindi napapatay pagkatapos ng bagong panahon ay makamit. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!